para nakikinig ka sa teacher. Hindi lang teacher, dean. Oo, dean, dating dean ng Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Law. Ang pagkakaalam ko, tanong natin sa kanya mamaya, parang naging bahagi din siya, 'di ba? Ito sa usapin pong ito ng complaint sa Vice President. May mga ilang mga punto para nababanggit yung corona impeachment, ganito nangyari yung corona impeachment, ganito naging resulta ng corona impeachment, ganito naging boton sa corona impeachment. And speaking of corona impeachment, naging bahagi din po siya ng defense panel noong pong corona impeachment, mga kapuso. Ang ating makakausap, si Dean Jose Roy III o si Dean Judd Roy na lang. Dean Roy, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito at kinakakaroon ko po makausap po kayo ngayong umagang ito. Dean? Hi Orly, magandang umaga. Salamat sa paanyayan nyo. Magandang umaga sa iyong mga tigapakinig. Ako po magpapasalamat. Ginulo ko po ang linggo nyo pong ito. Wala naman siguro kayong digmaan na kakaharapin. Ano po? Pag linggo meron akong ibang ginagawa pero mainit itong mga usapin na to. At minsan pag nakakatulog tayo, why not, di ba? Sayang naman yung ilang dekada kong pagtuturo sa Ateneo, sa Pamantasan at ibang eskwelahan pa tungkol sa law. But I understand ang perspective mo. Ang dami nga namang issue na bulutang out there. Tapos ito pang impeachment can be quite an emotional issue sa mga kababayan natin dahil nagkakaroon ng drawing of the lines, di ba? Right. Nagpapanig-panig yan Kaya nga po parang pumupunto sa isang napakasimpleng bagay, nagiging komplikado. At minsan, sabi nga nila, meron ang saligang batas natin ay iisa, pero nagkakaroon ng iba't ibang mga pananaw. Sa bagay, pati nga Bible, di ba din? Well, ganyan talaga. Talo. Pero ito lang, simulan na natin, Dean Roy, pagpasensya nyo na po. Meron kasing parang ano bang uring nila lang? Yung National Internal Revenue Code, yung ITR, ito hubay kasi pagkakaalam mo na iba, this is a public document. Ito ay isang dokumento na pagpapatunay lamang kung ano ang obligasyon mo sa ating lipunan. Pero meron din naman mga nakapaloob sa National Internal Revenue Code. I think it's Section 270 yata yung binabanggit, na hindi ito may tuturing, hindi ito dapat sa publiko unless ito ay gagamitin in aid of legislation at dapat ang pagbubunyag ay through executive session. Paano ba ang interpretation nitong provision na ito sa ating NIRC, National Internal Revenue Code, lalo na sa usapin ng meron pong ginagawang paglilitis ukol sa korupsyon? Dean Roy. Doon muna po tayo sa sa paggawa ng mga batas tungkol sa mga exception o mga kagaya nito, no? Halimbawa, mahigpit na pinagbabawal yung pag-disclose ng ITR. In other words, hindi dapat yan available kahit kanino. Tama po. May ilan lamang sitwasyon at kondisyon kung paano yan ibubunyag or ilalabas. Ngayon, pag ganun ho ang tenor ng provision, very strict po ang interpretation dyan. So pag sinabing ito ay exception sa itong sitwasyon lang, so itong paraan lamang, maaring maging exception na halimbawa maaring ilabas ang ITR, kailangan yun lang po susundin natin. So pag sinasabi niya, very specific, di ba? Malinaw na malinaw ang batas at sinasabi, in aid of legislation and only in executive session. So pag executive session, ibig sabihin nun, closed session, hindi open to the public po yun. Ngayon, is there a reason for or an opportunity na mailabas to sa impeachment proceedings? O meron naman kasi wala naman pinagbabawal na yung mismong taxpayer ang maglabas ng ITR niya. Okay? At yung prohibition po dyan is a prohibition dun sa mga empleyado ng BIR. So kung yan in the possession of a different person, maaaring hindi mag-apply yung provision sa kanila. Parang yun ho kaya ngayon yung ang nangyari do sa Kongreso, nag-iingat po yung mga kongresista. Mababatas. Baka maipit yung mga nagdala sa BIR.
Oo. Dahil Okay. sa kanila, ang penalty. Mamaya, meron akong gustong malaman dyan sa punto na nag-iingat ang mga kongresista. Gusto ko lang kasing balikan kasi batay sa inyong paliwanag, malinaw na ang provision ay walang conflict doon sa sinasabing spirit of the law at kung ano yung sinasabing nakasaad sa batas na yan batay sa naging naging discourse ng isang miyembro ng House Committee on Justice na nakaraan na sinasabing merong para nagtatalo kung ano ba talaga nakasaad sa batas at kung ano yung pinaka-espiritu ng batas na yan kung bakit may ganyang provision. Wala palang conflict, malinaw, basta't ang pinag-uusapan ay investigasyon. Ito kaugnay sa katiwalian. Yan. Yeah. Well, iba pa 'yon, no? Pero doon sa revenue code kasi specifically applicable doon sa personnel ng BIR. So syempre since silang may possession, madadawit sila doon sa provision na 'yon. Alam mo naman ang mangyayari diyan pag mamaya kakasuhan na ng administrative cases yung mga yan, gagamitin laban sa kanila later on. So, sila rin ang naiipit. I can understand kung bakit yung mga mambabatas ayaw naman nilang ilagay sa mahirap na sitwasyon yung mga may dala ng dokumento. Okay, para kasing yung binabanggit yung nag-iingat. Di ba dapat wag tayo matakot lalo na kung alam naman natin na ang Supreme Court ay para sa katotohanan. alam mo Orly, nasa sa akusado yan di ba? Actually yung ITR pwede mo rin gamitin bilang katibayan ng iyong matapat na pag-report ng iyong kayamanan. Tama. Oo, di ba? Pag nando sa nakasaad sa ITR, lahat ng mga kinita mo, naka-reflect doon, etc., lumalabas doon, di iyan ang magiging salbasyon mo. Diba? Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung nakagawian ng mga opisyalis natin, kung matapat silang nagre-report ng mga kinikita sa pagbayad ng buwis o inilulusot yung pwedeng ilusot. Diba? Din, may experience ka dyan. Kasi yan ang naging punto, di ba, noong corona impeachment. Without going into details, so malangit tawa, si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Pero pag-usapin na yan, binababa ko yung ITR, meron ba tayong dapat na palakasin pa? Lalo na dyan sa submission ng ITR, Individual Tax Return, pati na rin doon sa kakayahan at dapat na ipairal para yung bank secrecy law ay hindi gamitin kasi alam natin ito para makabigay tiwala sa mga gustong tangkilikin ng serbisyo ng pagbabangko. Alam natin na may purpose ito kaya merong bank secrecy law pero bakit parang lahat na lang ng ganitong uri ng for the purpose sa ikaunlad ng bayan ay nasasamantala at nagiging proteksyon ng mga gustong magtago ng nakaw ng bayan? Kasi, Bobby, Orly, sorry. Kasi meron pa dapat yan isa pang proseso na hindi masyadong sinusunod. Yung lifestyle check kung tawagin. Dapat binibiyay yung mga officials na under suspicion Di ba? May powers yan yung ombudsman, yung AMLAC. I'm not sure kung sino sa kanila magbibigay ng order dyan. Na pag nakitang palaki ng palaki yung SALN nito palit naman yung ITR nito or whatever. May pwedeng parang baliktad. Halimbawa, parang baliktad, di ba? Or hindi lumalaki yung ITR, pare-pareho lang nire-report. Pero anong mag-umpisa nakatira dyan sa kung saan talipapa ngayon biglang nasa Dasmariñas na. Maraming ganyan. Ako, Orly, hindi ko alam But anyway, tatanungin mo, paano to nakapunta rito? Sasabihin, ako'y nag-uupa lang. Paano mo babayaran yung upa dyan? Ang sweldo mo gaganiri, etc. Di ba? So, pag ni-lifestyle check mo, lalabas lahat ng mga yan. Diba? Halimbawa, bakit ang gaganda ng mga sasakyan nito Pero walang naka-report doon sa SALN. Sabihin, ito'y pahiram lamang nung aking kaibigan, etc. etc. Yun, lumalabas sa lifestyle check yun. Yung dalas ng biyahe. Parating, bakit pag nagpo-post, hindi ba nga yung isang nephew ni Saldi ko, kakapost ng mga kung ano-ano.
lumalabas ngayon yung lifestyle nila na nabubunyag, di ba? Napapasalamat nga tayo sa ganun eh. Lalo na yung mga anak ng mga kontraktor, yung mga nepo baby. Thank you sa pagbibigay nyo ng information. Maraming salamat, di ba? Sa kanilang honesty. Yeah. Ang ganda rin yan. Alright. So, marami pala tayong paraan. Yes. Hindi lang talaga na-explore o na nagagamit ng because Orly, bagamat nandyan yan sa batas, pinalakas din nila itong mga individual rights. Pinalalakas natin yung mga privacy na yan, mga kung ano-ano. So kung marami ka na ngayong option. Nung araw, wala naman yung privacy na yan eh. Di ba? That's only a development in the last 2 decades in terms of yung naging bahagi na nung pagpapatupad ng batas dito. Nung araw, wala yung privacy na yan. Sige lang, di ba? Pag public official ka. Open ka dapat sa public. Pwede kang silipin, pwede kang criticize publicly, etc. Kaya kahit yung litrato mo, hindi pwede basta-basta kunan, hindi pwede basta-basta ibigay yung telephone mo, etc. etc. Anyway, sa Data Privacy Act naman yata, Roy, correct me if I'm wrong, may mga provision na makikita mo na hindi dapat. But kung ikaw ay private individual, but if you're a government officer, government official, hindi mo dapat isama sarili mo doon kasi official ka nga ng gobyerno. Correct. Pero you see, Orly, nagbubukas yan ng maraming avenue para magkaroon ng debate. Sasabihin, tama, yung mga trabaho ko pampubliko, ugnay sa aking official, pwede. Pero yung mga personal kong etc. Di ba? Bakit mo? Kung na-raid ako doon sa isang karaoke bar sa Pasig, bakit nyo naman kukunan yan, di ba? Ibang klase. Ibang klase yung bar na yan. Ang daming magic nun. Anyway, so going back doon sa aking unang tanong, Dean Roy, yung usapin ng ITR, eventually, hayaan natin na magdiskurso, magpag-usapan yan ng mga mababatas. But in the end, hindi ito dapat maging dahilan para hindi malaman kung ang isang opisyal ng gobyerno ay merong tagong yaman o wala. I agree. I think for the moment, nagkaroon lang ng problema kung paano kasi sabi nyo nga nag-iingat dahil baka naman umakyat. Maipit yung mga BIR na personnel. Wala naman silang doon. No? So, pero there must be some way na maipasok yan. At siguradong mailalabas yan. For sure, pagdating sa impeachment court yan, pwedeng ipasapi na yan. Diba? Pag relevant yan, pwede. Bakit naman hindi? Yan ang problema, Orly, pag ayaw humarap nung respondent. Diba? So maghahanap hindi kayo. Talagang uusisain lalo yan. Noong bang nagkakaroon kayo kasama sa isang mahalagang bahagi na kasaysayan, yung impeachment, masasabi niyo rin ba na may punto yung sinasabi ng mga miyembro ng House Committee on Justice na they are above the threshold na nitong pagtukoy ng probable cause ng impeachment complaint against Vice President? Orly, para sa mga karamihan ng iyong mga tagapagkinig, malamang hindi na nila naintindihan, naalala. Yung pag-impeach kay Chief Justice Corona, sui generis yun, ang tawag doon. Bukod tangi, so to speak. Bakit? Hindi po pinadaan sa Kongreso yun. Nakatulad na nangyayari ngayon, ha? Ngayon, meron siyang hearing ngayon, di ba? Ayun pagpasok pa lang doon sa plenaryo, pina-endorso kaagad ni then Senator Manny Villar sa Senado. Magpapasko na nun. Ginagawa ko yung answer. 10 days lang yan as you know, di ba? During that Christmas break, wala akong ginawa kundi isulat yung sagot doon laban sa impeachment complaint. Pero ito, Orly, itong gusto kong i-bring attention. Yung attitude ni Corona, hindi siya umiiwas. Chief Justice yun, Hindi yan tumakbo sa Supreme Court, humingi ng certiorari, walang ganun. Gusto nila sa Senado, doon tayo makipagbakbakan at tayo sagutin natin lahat yung mga paratang na hindi totoo. Okay? Now, this is an importante pong punahin. Kasi nakikita natin yung kahandaan nung nasa sakdal na humarap. Ngayon,
dito sa current situation. Bagay, option ng Vice Presidente yan na hindi siya, na umiwas siya, mag-file ng kung ano-ano sa Supreme Court, although hindi naman nakapangalan sa kanya, ang daming mga nakikiramay at nagpa-file ng kung ano-anong technical issues, di ba? Well, fine. Bahala ka. If you think na maipipigil itong proseso na to, di okay. Pero ang pitfall nun, pag hindi ka humarap diyan, talagang matatapos yan at mabubuo yan. Hindi, wala kang kinontra eh. Di lahat tatanggapin nila lahat ng ebidensya noon as useful. Isa pang example, tinan mo si former speaker Romualdez, yan. Panay ang press release nitong ombudsman, kakasuhan kita, etc., etc. Papakulong ko yung mga big fish, etc. Hindi nagsasalita. Ilang buwan yan, hindi nagsasalita. Nagulat nga ako bigla na lang, nung sinabing kakasuhan na siya ng flood, eto na, biglang lumabas. Napanood ko yung video sa Facebook. Oo, yung video niya, di ba? Ano sinabi? Hinarang ka agad. Wala akong pakialam dyan. I had nothing to do with this, with that, etc. Yung ng appropriation, talagang bahagi ng trabaho namin yan. Di man ako makaiwas dyan. Pero yung may hawak ng pera dyan, hindi ako. Tignan mo dun sa executive. At saka isa pa, doon ako kinabahan. Sinabi niya, marami akong alam tungkol sa administrasyon na to at sa nakaraang administrasyon. Para niya sinasabi, itong mga gawain na to, noon pa ito, matagal na ito. So, yan ang point. No? Doon sa mga pagdedepensa, ito, humaharap ka agad at kina-qualify ka agad, iniipit niya ka agad yung ebidensya laban sa kanya o kung meron man o wala. At sinasabi niya, hindi, wala kang pwedeng patunayan sa akin. Ang dito sa impeachment, hindi ganun ang approach. Ang iwas, hindi kami haharap dyan, kalokohan yan. Samantalang, pangalawang ulit na to Di ba? Anyway, Inumpisa. Meron din akong gustong itanong dyan regarding sa nabanggit nyo sa ombudsman sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Pero going back to my question din, merong probable cause na nakikita. May katwiran yung binabanggit na may probable cause. Yes, ang sinasabi ko nga, pag hindi mo nirebat yan, hindi mo kinontra yan kaagad, ano pa ang gagawin nila? Di magko-conclude yan. Oo, check. Lahat ng allegation. May subpoena power sila Pag nakasaad doon sa allegation, papataw. That's what I'm trying to say. Yung doon sa dalawang kaso, yung si Corona, diretso laban. Wala siyang pakialam. Ito naman si Romualdez, maaga pa lang. Sinasagot niya na kaagad. You see? Yung sa kay VP, wala. So, bakit ka ngayon magsasabing, hindi, kalokohan yan, walang probable cause. Hindi ka sumipot Tinatanong ka namin totoo ba to? Ayaw mo ba tong pahindian or whatever? O edi syempre, sige, walang pangontrang ebidensya. O di check, tapos, tuloy. Okay. Ito, bago ko iwan yung impeachment, yung bank secrecy law, naging topic rin yan recently. So sa tingin nyo, dapat talaga may baguhin na pag ikaw government o opisyal ng gobyerno, hindi ka dapat kasama dyan sa bank secrecy law na yan. Hindi ko alam mo, nagkaloko-loko yan doon sa impeachment ni Chief Justice Corona Ang natira dyan sa bank secrecy, yung foreign exchange lang. Tama. In dollar account. Hindi mo, foreign exchange, yen, whatever na foreign exchange. Kung ano mang na-account yun, kung ano mang currency. Foreign currency. Accounts, renminbi, yuan, kung saan mo tinatago yung pera mo. So, kung marunong ka, di mag-iiwan ka lang ng kumbaga operating funds, di ba? Yun lang perang kailangan mo para ipagpatuloy yung iyong magarang lifestyle. Tapos yung ibang mga malalaking itatago mo sa foreign exchange, hindi na pwedeng buksan yun. You are correct. I share your observation. Parang hindi yata tama o hindi yata patas yung, parang walang dahilan yung ganong reasoning. Pero yun po ang naging decision ng Supreme Court back in 2012. Siguro panahon na para baguhin natin yan or pag-isipan ulit. Bakit mo isi-secret yung foreign currency?
at yung local currency hindi. I think What may is the nakapending difference? may nakapending na batas yan, foreign currency act na si Senator Ping Lacson ang may panukala niyan ng several years ago, parang last nung nakaraang kongreso. Pending yan ngayon. Of course, parang ang hirap mo kasi mahirap kasi aksyonan yan ng mga ang pipirma ay yung mga numero uno. Siya rin, di ba? Yan ang napakahirap. Yan, political yung anti-dynasty bill, yan ang mga problema dyan eh. Ang gusto mong kontrolahin, siya rin ang gagawa ng sarili niyang mga rules, di ba? Okay. Kaya nga nagtataka ako doon sa halimbawa doon sa usapin ng SALN. Nung araw nirereklamo natin, bakit ay ginawa ng ombudsman ganito, ganyan. O may bago na tayong ombudsman, parang ang hirap pa rin. Bakit nagkaganon? Anyway, yung yung tukol dun sa kay speak kasi parang ang reaksyon sa mga kumpulan ngayon kasi alam natin wala pang kaso sa Sandigan Bayan. But of course, nasa Sandigan Bayan yan na maaari magpalabas ng precautionary whole departure order. Pero para yung punto na parang meron bang arbitrary action sa isang tao na kung walang kaso may mga ganito. Ang pinag-uusapan kasi ngayon lalo na sa mga kumpulan ng mga abogado ay yung tatagurian ka, hinalagyan ka ng branding na ikaw yung mastermind, ikaw yung killer, ikaw yung assassin, kung ano-ano pa. Is it parang arbitrary act ba yun? Investigation, accusation? Yan ang one of the effects nung lipunan natin ngayon. Sa social media nag-uumpisa yan eh. Halimbawa, yung kaso na yan sa flood control, pinangalanan naman dyan ni, sino ba ito? Yung undersecretary, si Bernardo. Roberto Bernardo. Yes. I remember, napanood ko yan. Pinangalanan niya yung mga pinuntahan niya, etc. Tapos nung sinabi nung presidente, by December 15, sa kulungan na sila magpapasko. Yes, hindi ba? Di hinihintay ko kung tumama sa bingo yung mga pangalan na pinangalanan ni Bernardo. Wala naman nangyari. So sabi, sige, baka baka marami lang paperwork, etc. Fast forward na tayo ngayon. Nagulat ako. Ito na ngayon si Romualdez at si Saldico at si Chis Escudero pinag-uusapan. Ano nangyari doon sa mga iba? Yung ibang big fish din yung mga yun, ha? May mga senador na pinangalanan di ba? Ayan ang low-lying fruit. Bakit nandito tayo sa mga to? Ngayon, yung binabranding sila as a mga mastermind, etc. Dala yan ng komplikasyon ng fact. Halimbawa, in the case of Martin Romualdez at si Chis Escudero, sila mga puno nung sanga. Nung legislative branch. So, meron tayong mini-misapply natin yung command responsibility. Di ba? Ang command responsibility para sa ehekutibo lamang yun. Sa presidente lang yun, doon sa mga kabinete, sa DPWH. Sa legislature, walang ganon. Pantay-pantayan sila. Meron ng isang hepe, siya nang mamahala. Pero hindi niya pwedeng utusan yung mga yan. Na gawin mo ito, gawin mo. Hindi kagaya doon sa ehekutibo na pwede niyang utusan. Kaya doon ang prinsipyo ng command responsibility. Minsan, hindi naiintindihan ng mga kababayan natin yan. Dahil komplikado nga namang konsepto yan. So, nagkakaroon ngayon ng impression na, ikaw yung hepe, sagot mo lahat yan. Ikaw yung nag-appoint kay Saldico, kasalanan mo yan. Ikaw yung Senate President, di lahat ng katiwalian dyan, ikaw may kagagawan. Yan ang kamalasan ng mga head ng legislature. So, pag malakas na yung public opinion na ganyan, yung mga government functionaries natin, syempre, they want to show that they're performing. Natural lang yun eh. Yan ang kukurutin nila. Yan ang itutuloy nilang pagdidiinan ng pansin. Kasi alam nila matunog sa publiko yun. Gustong-gusto ng publiko yun na, itong mga may sala. Pero actually, wala naman silang command responsibility. Kaya kung ang ebidensya ni Ombudsman, hanggang doon lamang, sila ang hepe at sila nag-aproba ng appropriation, ay napakanipis niyan. Walang mangyayari dyan. Anyway, isa na naman talaga ang ating hagad at kayo siguro din dahil kayo na-expose sa ganito. Hindi dapat natin i-give up
ating Never. paghahangad Never. na malutas itong gantong uri na isa sa dila ko bakit marami tatanong ba't ang Pilipinas hindi umuunlad. Eto Ayan. Ang siguraduhin natin, Orly, na ang proseso natin sa pananagot, wag natin gagamitin para pang politika. Wag natin gagamitin pang display. Papogi tayo ng papogi dahil gusto natin na i-feed, no? Gusto natin buhayin yung maling pag-iisip or maling akala ng publiko. Hindi dapat ganun. Hindi magbabago yung sistema. Hanapin natin kung saan nagka-problema to. At doon natin gamitin ang proseso ng prosecution, proseso ng bagong legislation para mawala na yung problema. Kinabahan ako Sabi nga ni former speaker, marami akong alam sa administrasyon na to at sa dating administrasyon. Alam mo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bago pa dumating to si BBM, iyan na yung kalakaran ng mga to. Alright. My goodness! Paano yan? Paano yan? Roy, ako'y nagpapasalamat at sobra pa sa kape itong ating naging pag-uusap na ito. And sana magkakwentuhan ulit tayo, lalo-lalo na sa mga nais natin pwede maiparating, mas maunawa natin mga kababayan. Dahil mahirap nga na baka masyadong marami mga termino, marami tayong naririnig. Lilihis na tayo din sa ating pinakahangarin laban sa korupsyon. Dean Roy, maraming salamat sa iyo and thank you, Orly. Good morning luck to everyone. And more birdies to come. Yan ang tandaan mo, wag Sunday morning. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Thank you, Orly. Goodbye. At magandang umaga mga kapuso. Yun narinig ang former Dean ng Pamantasan Lungsod ng Manila College of Law, si Dean Judd Jose M. Roy III at naging miyembro din po. Hilingan, walang pinoproblema.